Kulang na kulang daw po sa tauhan ng Masbate Airport. Yan ay noong hapon nga raw na binalak mag-emergency landing doon ng eroplanong sinakyan ni Secretary Jesse Robredo. Walang tao noon sa control tower. Nakatutok si John Consulta. Nakabibingi ang katahimikan sa buong Masbate Airport sa tuwing sasapit ang hapon. Bukod sa ilang construction worker na nagtatrabaho sa isang gusali at mga bantay, wala nang ibang tauhan sa paliparan. Sa umaga lang kasi ang biyahe ng eroplano dito. Kaya pagdating ng hapon, sa halip na eroplano, agaw pansin ang pagdaan ng ilang tricycle. Mistulang highway tuloy ang mismong runway. Hapon ng August 18 nang binalak mag-emergency landing sa Masbate Airport ng eroplanong sinasakyan ni Secretary Jesse Robredo. Mismong si DOTC Secretary Mar Rojas ang nagsabi, wala raw tao noon sa control tower. Nakausap ng GMA News ang isang airport insider na hiniling na itago ang kanyang tunay na pangalan at mukha. Kinumpirma niyang wala na ngang tao noon sa control tower. Wala na kasi hanggang alas 2 lang sila eh. So, posible na wala na talagang tao nun? Wala. Uwian na? Uwian na po. Dati raw, hanggang alas 6 ng gabi ang duty ng mga airport control tower at airport firefighter sa Masbate Airport. Pero bigla raw itong binago noong 2005. Meron po yung lang daily time record na kanya-kanyang departamento. Doon sila nagta-time in, time out. Nabawasan na rin daw ang tao sa Masbate Airport. Mula sa dating 3, 2 na lang ang tumatao sa control tower. Ang dating 15 katao naman na bubuo sa airport firefighter unit, ngayon ay 9 na lang. Nagretiro na ang karamihan sa kanila ngayong taon. Ang tao dyan? Opo, kulang. Kahit nasa loob ng opisina, sa admin, kulang na kulang ang tao. Sinubukan ng GMA News na makuha ang panig ng airport officials pero walang humarap sa amin. Patuloy din sinisikap na makuna ng pahayag ang pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Iniimbestigahan na ang plane crash ng 3-man investigating panel na binuo ng CAAP. Tutulungan ito ng mga subcommittees na silang tututok sa bawat aspeto at para mapabilis ang investigasyon. Ito po ay binubuo ng mga personalidad mula sa iba't ibang sektor ng ating aviation industry. At sila po ay may mga karanasan at expertise in the field of aviation. Na-recover na ang malalaking bahagi ng bumagsak na eroplano pero hinahanap pa rin ngayon ang right engine nito. Ang pumalyang emergency locator transmitter ng eroplano na siya sanang agad nakapagturo kung saan bumagsak ang Piper Seneca plane, dadalhin sa Maynila para suriin. Ipinagtataka kasi ng CAAP kung bakit hindi ito gumana nang bumagsak ang Piper Seneca. Mula sa Masbate, John Consulta, nakatutok, 24 oras.